Hey, what's up mga idol? Welcome back ulit dito sa ating anime recaps. Ipagpatuloy nga natin ang ating kwento dito sa ating Double Dungeon. Matatandaan natin na nung nakarang kabanata, isa na namang miyembro ni Mr. Song Jinwoo ang namatay kasi inapakan siya ng ating higanting estatwa. Tumigil nga sa pagbuga ng laser ang higanting estatwa gaya ng expectation ni Mr. Song Jinwoo at pagkatapos nilang lumuhod sa harapan nito pero ito ay para sa tamang kasagutan nila sa unang commandment ng ating Cartinon Temple. Pero para sa second commandment na thou shall praise thy God, mukhang mali ang desisyon ng mamang marunong kumanta sa choir. Akala niya kasi ay kapag nag-praise siya sa higanting estatwa ay titigil ito sa paggalaw. Pero kabaliktaran ito at napisa pa nga siya sa malalaking paa ng higanting estatwa. Nasambit na lang ni Mr. Song Jin-woo na ibang god yata ang nabigyan ng praise o mali ang paraan ng pag-praise nila kaya intake pa din sila nito. At dahil may isa na namang namatay sa kanilang grupo, takbuhan na naman ang ating mga bida habang nagsisisigaw ang ibang mga miyembro. Samantalang akay-akay ni Mr. Song Jinwoo si Miss Johe kasi nga tuliro pa din ito sa sobrang shock sa mga pangyayari at hindi makagalaw ng mag-isa. Dahil lubhang malaki at mabilis gumalaw ang higanting estatwa, ay nahabol niya ang mga papatakas ng mga hunters. Isa na namang casualty sa kanilang members ang makikita at ito ay babaeng laging hysterical na tumatakbo at maingay. Sa kasamaang palad, napisa din siya ng paa ng ating higanting estatwa. Dahil dito, napasigaw si Mr. Song na kailangan nilang magiwa-hiwalay para malito ang higanting estatwa kung sino ang kanyang gagawing susunod na bibiktimahin. Gusto din sanang tumakbo ng mabilis ni Mr. Song Jinwoo pero hindi niya ito magawa kasi akay-akay nga niya si Miss Johe. Sa ganitong sitwasyon, ang member na si Mr. Park ay napagmuni-muni niya ang kanyang pagiging kampante sa pagpasok sa mga dungeons na ito. Kasi nga naman, magdadalawa na ang anak niya at buntis pa ang misis niya. Kaya hindi niya maatim na mamatay sa dungeon na ito. Nung makarating siya sa tabi ng isa sa mga estatwa, akala niya ay malayo na siya so mahahabol sa kanila na higanting estatwa. Pero biglang napasigaw si Mr. Song sa kanya. Sabi ni Mr. Song, sa likuran mo, Mr. Park. Pero mukhang huli na para kay Mr. Park. Ang estatwa pala na nasa likuran niya ay may isang malaking espada at makikita na lang natin na hinati sa dalawa si Mr. Park. Sumambulat ang dugo sa lakas ng pagkakahati ni Mr. Park. Mukhang paubos na ang mga members ng grupo ni Mr. Song Jinwoo kasi sunod-sunod ang pagkamatay nila. Habang nagtatakbo sina Mr. Song, pinag-aaralan ni Mr. Song Jinwoo naman kung ano ang ibig sabihin ng second commandment na thou shall praise thy God. Pero imposible na i-praise nga nila ang higanting estatwa na ito. Sa likuran kasi nila ay ang nagbubuga at nagpipisa sa kanila na higanting estatwa. At sa harapan naman nila ay ang mga estatwa na may mga daladalang mga armas at espada. Kapag lumapit sila dito, yung mga espada, axe, spears ang kanilang kakaharapin naman. Meron pa ba silang magagawa sa ngayon o katapusan na nila? Habang nag-iisip si Mr. Song Jinwoo, napansin niya na may mga estatwa na instruments lamang ang hawak at kaiba sa mga may espada. Ano kaya ang gagawin ng mga estatwa na ito kapag nilapitan nila? Dito nag-take ng chance si Mr. Song Jinwoo na sabihan ang kanyang mga kasama na puntahan nila ang mga estatwa na mayroong mga instruments. Buti sumunod sila at nang magtapat nga si Mr. Song sa isang may trompeta ay umugong ang hawak nito. So hindi na nga umatake ang mga gantong type ng estatwa. Na-confirm ito ni Mr. Song at sinabihan niya ang grupo na gawin din nila ang mga sinabi ni Mr. Song Jinwoo. Si Mr. Kim ay napupunta sa isang estatwa na mayroong harp at tumunog na ang hawak nito. Napaiyak na lamang at napahagulhol si Mr. Kim kasi nga maraming namatay sa kanila pati ang kanyang best friend na si Mr. Park. Si Miss Yohe at Mr. Song Jinwoo naman ay pumunta sa isang estatwa na may dalang drum. Pero ayaw tumunog nito, papalapit pa rin ang higanting estatwa.
Ibig sabihin ba nito, isa lang sa isang estatwa ang pwedeng magstay? Tumakbo si Mr. Sung Jinwo sa ibang estatwa at iniwan si Miss Yohe sa drummer na estatwa. Dahil dito, tumunog ang drum ng estatwa na kasama ni Miss Yohe. Ngayon, kay Mr. Song Jinwoo naman natuon ang pansin ng higante kasi siya na lang ang walang napuntahan na instrument na may estatwa. Sa paghahabol ng higanting estatwa, muntik-muntikan nang maapakan si Mr. Song Jinwoo. Tumalon ang ating bida para makaiwas. Pero sa kasamaang palad, napatupad siya sa estatwa na merong shield. Itinaas ng estatwa ang shield nito at idiniin sa nakahiga pa na si Mr. Song Jinwoo. Napasigaw si Miss Yohe. Pero lumabas na buhay sa maalikabok si Mr. Song Jinwoo. Pagapang siya na pumupunta sa malapit na estatwa na merong instrument at ngising demonyo pa rin ang higanting estatwa sa paghabol sa kanya. Mukhang nawawalan na ng pag-asa ang ating bida at hindi na yata siya aabot sa estatwa na hinahanap niya. Pero biglang may tumunog bago siya maapakan ng ating estatwa. Tumigil na sa paghabol ang higanting estatwa at nakahinga na maluwag si Mr. Song Jinwoo. Dahil dito, nilapitan na rin siya ni Miss Yohe para tulungan siya. Pero napabuntong hininga ito ng malalim nang makita ang sitwasyon ni Mr. Song Jinwoo. Putol pala ng isang paa ni Mr. Song Jinwoo. Hanggang dito na lamang ang ating episode 7, mga idol. Makaligtas pa kaya si Mr. Song Jinwoo ngayong putol na ang isa niyang paa?